So yan po mga Kadaver Gods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So ngayon, pag-usapan natin to. Ewan ko lang kung totoo to, bagay, nilalabas naman nila sa channel nila, kaya totoo to, no? Saan na yun? Wait lang. Tingnan natin yung title. TVJ, pinapatigil na sa pag-host ng Itbulaga? Ha? Isang noontime show sa takot ma-pace out, nagkukumahog na. Sino kayang noontime show to? At ito yung pinakauling video natin, Anjo Iliana, may pasaring daw di umano sa Tito Vic and Joey. Naku, yari ka na naman, Anjo. Pagtay ka na naman dito, Anjo. Ay, naku talaga, Anjo. Wala kang kadala-dala, Anjo. So, syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po, unahin natin to, no? Ayun nga pala, bago natin ito simulan, may love shoutout sa mga Daver Kids natin yan. Nandyan ngayon, premiere to, hindi to live ha. Nandyan ngayon sa ating, mga nagko-comment sila dyan. Pero ako wala dyan, lagi naman ako tulog eh. So nagkukurap-kurap yung ating mga ilawis. Yan, at syempre yan, kala Mami Rena Baher, Mami Arong, Mami Teresa Arong, kala Kuya Lori and Ate Rose, Ate Irene, kay Kuya Armin. Yan, kala Mami Joyra, yan sa BMB Group ni Tita Messi. At sa TBJ Forever Group, yan, kala Dave, kala Mami Lucky Mom, sino pa ba yun? Sila Ate Chaicher. Yung iba pa dyan, nila Francis. Yan. Kalimutan ko yung iba eh. Yung mga pangalan ng iba nakalimutan. Sorry. At ayun. Ito nga ulitin ko, no? Kagaya ng sinabi ko sa isang upload ko kanina na mapapanood nyo dyan. Marami nag-ano nga rito, sabi niya, Jay, bakit ayaw mo muna mag-politics sa content? Sabi ko una hindi pa nga, tsaka na kapag tumigil na ang mga ulupong dito sa paninira laban sa Tito Vic and Joey. Yun siguro pwede na. Pag tumigil na sila, stop na tayo at change na tayo ng panibagong ribang content. At ito kasi may mga nababasa ho ako na parang binabash po, no? Binabash sila lalo na si Utol Crisulo dahil nga nag-switch na siya ng content to politics. Alam nyo, si Utol Crisulo, wala pa yan dito sa hindi pa pumuputok tong issue about sa Tito Vic and Joey. Ay yan na talaga ang content, yan politics po talaga. Kaya kagaya ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan, kung ano man ho yung mga sinusuportahan natin ng mga politiko, sana wag natin dalhin dun yung wag natin masyadong personalin. Dahil kapag TBJ ang usapan, TBJ ang content, kami po buo ang suporta namin sa Tito Vic and Joey. Alam nyo naman yan kung gaano namin sila ipagtanggol, di ba? Alam niyo yan, mga Kadaver Kids. Ngayon, yung mga ibang kasamahan ko kasi dito, mga defenders na, niyan, si Crisulo, di ko alam kung Duterte or Marcos yan, pero alam ko Marcos ata yun. Misa nga napapanood ko yung video niya, neutral nga lang yung pagkakabigay niya ng komento about sa politics ngayon, di ba? Napapanood nyo naman siguro. So sana wag niyo siya i-bash, wag kayong magalit sa kanya. Isipin niyo pa rin kahit papaano na yung si Crisulo ay isa yan sa mga nagtanggol sa Tito Vic and Joey, sa ating iniidolo. Kasi yung iba kasi nababasa ko, ay si Crisulo, iboboto daw si Isko. Suportahan daw si Isko.
Doon, wala kaming pakialamanan doon dahil dito nag-usap-usap na kami niyan. Nasabi namin na kung sino man yung mga susuportahan natin, basta tayo, huwag tayo mag-aaway-away, ang pangit nun. So, hindi mangyayari yun, no, yung mag-aaway-away. Pero, kung si Chris Ulo, susuportahan niya si Isko, choice niya po yun. Hindi natin siya pwedeng utusan kung sino yung gusto niyang iboto, kung sino yung gusto niyang suportahan. Dahil sarili niya yun. Katulad ko, ayaw ko kay Isko. O, di ba? Wala kami pakialamanan. Wala kaming pakialamanan ni Utol Crisulong. Gusto niya si Isko, kay Isko siya. Kung gusto ko si Robin, kay Robin ako. Di ba? Ganoon. Kay Isko, ang katwiran ko nga, hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa ni Isko sa Tito Vic and Joey. Tsaka siguro tsaka wala pa akong nakikitang plataforma or gagawin sa bayan ni Isko Moreno para sabihin ko na suportahan ko siya. So ngayon hindi pa ako makakapag-desisyon about kay Isko Moreno, parang ayoko pa talaga eh. Ngayon kung makikita ko naman yung kanyang plataforma para sa bayan natin, para sa Pilipinas at mapapaganda naman to, bakit hindi natin siya suportahan, di ba? Ganun lang yun eh. Ngayon sasabihin ko nga sa inyo, ngayon, hindi pa ako makapag-desisyon ng 100%. Ano pa lang to? 80%. 80% eh. No? 80% pa lang ho ito, mga kadabarkads, na sinabi ko na hindi ko siya susuportahan. No? So, wala namang problema kasi isa lang naman ako. Hindi naman ako kawalan sa boto niya eh. Pero ako talaga, kapag nagsalita ako, pag tsaka ito hindi naman tao yung na yan, si Cristulo. Hindi naman tao yung sinusuportahan niya, yung ginagawa yung gagawin or yung makakatulong ba sa Pilipinas yung gagawin ng isang politiko. Yun. Kaya kapag nag-switch na ng mga content, sana suportahan niyo pa rin kami. Wag niyo kaming i-bash. Uy, ba't wala ka na sa TVJ? Ba't hindi mo na silang pinagtatanggol? Kaya sa tutusin, tapos na eh. Diba? Tapos na. Kaso nga lang, kaya ako natitira. Tutusin, maraan dyan pa rin si Jake Magnus, Tita Messi, si Model, si Crisullo, nagbablog pa rin naman sa TVJ, diba? So, kaya wag niyo silang i-bash kung ano yung mga content nila about, lalo sa politics, no? Kasi kanya-kanya tayo eh. Gusto nyo ba? Diba? Ayaw nga natin na binibili yung mga boto natin, diba? Tapos, kayo na mga supporters uutusan nyo ang isang vlogger na tapos magagalit kayo sa isang vlogger kapag hindi niya sinusuportahan nyo. Pangit nun, di ba? Pero ako susuportahan ko, lalo na si Tito Soto sa darating na sa darating na 2025 ba, tama? Kung tatakbo man siyang senator, susuportahan ko yan. Yan ang hindi magbabago sa 101% o 1,000,000%, kahit nga trillion% pa eh. Oo, susuportahan ko yan. Basta sino sa TVJ na nasa politics, kahit sila Ma'am Lala Soto, sino pa yan? Si Paring Joey. Paring Joey, baka naman, isang picture, isang isang drawing mo lang, lagay ko lang dito, Paring Joey. Paring Joey De Leon, baka naman. Medyo kulang pa yung pang-display natin dito. Ganito lang may yung pinag-anuhan mo lang dyan. Yung damit, hindi ko pa nabibilan ng frame. Pero kasi pag dito ko nilagay, medyo malaki masyado no? Baka dito na lang sa baba, no? Tingnan natin kung magkakasya. Kung ano yung maganda. Pero dito gusto ko yung painting ni Henyo Master Kaso mukhang medyo pahirapan makakakuha nun. Ewan ko, pag nagkapera ako, biling ko yung kay Anjo. Binenta ni Anjo kay Bustoyo. So yan, simulan na natin to. Puro na ako daldal. Simulan na natin to. Grabe advertise na Ito kay Ders TV. Yung about dun sa wait lang, tignan ko nga yung na to. Tignan ko nga yung niya. Ay nako, tikman ng Nescafe. Di wow. Ads. Tignan ko nga. Ito, takot ma-face out. Isang noontime show. Nagkukumahog na.
TBJ inalapusta na naman ng kalaban. Advertise sa Itbulaga, nagsisiksikan na. TBJ pinapatigil na sa pag-hosting ng Itbulaga sa TV5. Sino kaya nagpapatigil? Tantado kayo kaya nga nandiyan yung Itbulaga na yan eh. What the? Ayan naman gumana. Ay, nangyari sa'yo, ha? There's TV, oh. Naglolo ko yung ano mo, Ders, yung video mo. Ano ba yan? Ayusin mo, Ders. Nag-reaction video kami sa iyo, eh. Nagre-reaction video kami, Ders. Huwag kang ganyan, Ders, ha? Ayusin mo yung ano mo, Ders. Wait lang, asan na yun? Ito. Yan, ito, rin natin. Sino kayang noon time shoot? Tsaka sino nagpapatigil? Pang-aalipusta ng kalaban sa Tito Vic and Joey. Naanimoy sila po ay mga perpekto at walang mga bahid ng kapintasan. So ayun nga po dito sa binahaging screenshot ni Kapuso Alliance fanpage, ang dami kong tawa sa'yo, love hearts ng Caloocan. Mga 150. TBJ jeepney pa talaga ang tawag mo sa tatlong? Ayan po ang sinabi niya. I think i-peace out na talaga ang mga usok ng ayan po, di ko lang babasahin. And then, sinabi po dito ni Love Hearts ng Caloocan, pilit pa rin pinapabagsak ng mga Noto TV jeepney pace out ang tahanang pinakamasaya. Kung gaano karami tumatangkilik sa modern jeepney, ganon din sa tahanang pinakamasaya. The first modern noontime variety show in the Philippines. Wag nang ipilit ang dati pero choice nila yan. Respect natin, gusto nila sa lumang karag-karag at mausok na TV jeepney, traditional smoke Belcher jeepney. Magpahinga na, gumarahin na kayo, it's over. Yan po yung sinabi niya, no? Actually, walang nagpapabagsak sa show na sinusuportahan po ninyo. Ang nagpapabagsak ay walang iba kundi itong ilang TV alam nyo, asan na yun? Yung nagko-comment na yan. Tingnan ko, yung sinabi Napin niya. ko lang, Nila sa lumang sa modern jeepney. Alam mo, itong si Love Hearts ng Caloocan na to, sila lang din yan. Yan yung mga haters ng TBJ na mga page niyan. Sila din yan. Tingnan mo yung picture, Amerikana. Saan ka niniwala? Paano ka bibilib sa mga sinasabi niyan? Dami account. Troll. Pilit pa rin pinapabagsak ng mga Noto TV jeepney. Sila lang din yan. Walang iba dyan. Walang ibang Sila rin yan. May gawain nila yan. Yung technique kasi ng kabila, gagawa sila ng account. Tapos, pag nakagawa na sila ng account, i-comment nila mismo sa sarili nilang video. Pag na-comment na nila sa sariling video, i-content na nila. Meron nga yan eh. Ano yung sinabi niya? Basta hanapin ko sa isang video. Ibang video natin siyang pag-usapan. Pero ang tanda na rin ni nanay pero nilait-lait pa si nilait-lait pa ang TBJ. Ewan ko bang kung kailan mga nagsitandaan tong mga to tsaka naging bobo ang puto. Okay, play natin. Ganon din sa tahanang pinakamasaya. The first modern noontime variety show in the Philippines. Wag nang ipilit ang dati pero choice nila yan. Respect natin, gusto nila sa lumang karag-karag at mausok na TV jeepney, traditional smoke Belcher jeepney. Magpahinga na, gumarahin na kayo, it's over. Yan po yung sinabi niya, no? Actually, walang nagpapabagsak sa show na sinusuportahan po ninyo. Ang nagpapabagsak ay walang iba kundi itong ilang TV tape depender. For example, yung host Milky na. Oh, yun na, Ders. Ito si Ders, di man lang ako sinabihan na may tutunog pala dun eh. po ng fake news nitong si Kapuso Alliance. Sinusubo yung host nila sa gulong ito. At saka isa pa, bagsak na ho ang show. Hindi na po kailangang pabagsakin pa. At saka kung maraming tumatangkilik sa show ninyo, katulad ng Itbulaga, ay bakit gano'n na lang po ang rating? Pasimple ka rin bumanat, Ders, Saya na sumasadsad sa dos. Isa pa, sino po sila para utusan ang taong bayan ng susuportahan nilang noontime show?
Maski maedad po ang TBJ, walang kaso sa supporters yon. Tama. Dahil daig pa po ng TBJ ang mga batang host dahil sila ay subok na. Tama. Sila ang makapagsabi kung kailan sila titigil sa hosting. Kaya wag sanang makialam yung iba dyan. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol po sa post ng isang empleyado ng Tape Inc. na kung saan ay ito na binahagi naman. po ng ilang page na TBJ Defender. Another pagpupulong na naman po ang nagaganap sa employee ng Tape Inc. Pero this time, ito po ay para mag-brainstorming. Ay, parang alam ko bumubuo to. po ng idea na makakatulong sa show nila kasi Eto, wait lang ano to? Scary. Natakot kami sa pa-meeting sa kabilang kubo. Grabe. Parang may niluluto sana di sunog at di hilaw para mas magustuhan ng mga manonood. Good luck sa plano nyo pero di kayo magwawagi. Laging tandaan, Eat Bulaga is TBJ, TBJ is Bulaga. Sabi ni eto ang true. Eat Bulaga Defender. So dito, eto po kasi, ano to? Wait lang Wait lang ano ko. Kilala ko kasi tong babaeng to eh. Kilala ko po yun nandun sa picture. Wait lang wait lang hanapin ko. Hanapin ko lang saglit Okay, hanapin ko lang. Okay. Saglit lang to. Ito. Bali siya po ay city councilor ng Dapitan. So, ito po, yung nandiyan sa picture is mga bata po ng Alusos yan. City councilor ng Dapitan. Pero sa TPINC ay may may posisyon yung nandiyan sa picture na yan, no? Ang niya ata is hawak niya ay tourism diyan sa na yan. Hindi ko alam, pero bata yan ng mga Halusos. Tao yan ni Halusos sa Dapitan, okay. Ito kasi yung source natin na napaka-sexy. Apakaganda. Ito okay. Palagi may tao ng APT dyan. Okay. Ito pa pala, no? Ano yan? Minsan pwede mag-hari-hari. Okay. Balag niya. Wait lang Baka magkamali tayo na sabihin eh. Saan na yan? Okay. Ang alam ko kasi ay ito po ay parang talent manager ata to ni Marian Rivera at ni Bea Alonso. Di ko lang alam Wait lang asan na yun? Ayun, talent agency. Talent agency siya nila Marian Rivera at Maine Mendoza. Okay yung post na yon. So doon medyo kabahan nga tayo kasi nga ano po yun, bata nga po ng mga Lusos. Pero totoo naman yung sinabi ni Ders dito na kahit ano naman, eto ang true, na kahit tawag dito, kahit na ano ba tawag dito? Wala tuloy isip. Kahit na may gawin sila kahit anong pang pagpupulong yan gawin nila diyan, kahit anong gawin nila diyan na plano mapatungkol sa mapatungkol sa Tito Vic and Joey, hindi pa rin mananalo yung mga yan. Nandito tayo eh. Hindi yan. At saka doon sa post na yun, nakita ko bakit daw andun pa rin yung mga, ulitin ko to kasi baka hindi napanood ng iba yung upload ko eh. Bakit andun pa rin daw yung mga picture ng Itbulaga, lahat na po, hindi po sa tape INC yung nakikita yung mga posibilidad na dyan. Tama ba? Pasilibidad. Ano tag doon? Pasilibidad. Bubulol ako.
Yung nakikita nyo, kundi APT Studio po yan. Nangungupahan lang po yung tape dyan, kaya wala sila hong karapatan para tanggalin ho nila yung mga, nakikita nyo, yung mga litrato, yung mga EB logo, wala ho silang karapatan yan dahil kay Tony Tubuera po yan. At hindi rin sila pwede mag-ari-arian dyan sa APT Studio dahil nandyan po ang anak ni Mr. Tony Tubuera. Naka-monitor sa kanila kaya hindi nila pwedeng i-desisyonan na tanggalin yung mga ganyan-ganyan. Kunin nila, angkinin nila yung mga picture, hindi po pwede. Ang magdidesisyon niya ay si Antonio P. Tubuera or mas kilala bilang Tony Tubuera. Kasi nakita ko yan doon nakita ko yan sa mga comment, dami nilang pangbabas. Sabi ko, hindi yan kasi sa IPT, nangungupahan lang po ang sa IPT, sorry. Nangungupahan lang po ang TPINC dyan sa IPT Studio. Kaya wala silang karapatan na galawin yung mga picture na yun. Kung ano yung setup niya na gusto ni Antonio Tubuera, yun at yun din yan. Walang pwedeng mangialam. Okay, palinan natin to. Di na nga po naman maganda ang takbo ng show nila, no? Lagi pong sad-sad yung mga ratings nila kaya kailangan nga naman ng bagong idea ng tahan ng pinakamasaya or else patuloy po nababagsak ang kanilang ratings and syempre yung show. So natakot silang ma-pace out sa GMA kaya kailangan nilang mangalap ng mga bagong idea para po sa show, no? Sa show ng tahan ng pinakamasaya. So sa caption pa lang po ng employee po ng tahan ng pinakamasaya, makikita natin dito na meron silang pinagbubulay-bulayan na idea. So sabi po dito sa caption, meeting here at the conference room of Itbulaga, tahan ng pinakamasaya. Brainstorming daw. So meron silang binubuo na mga pwedeng maging segment ng tahan. Doon naman, wala na tayong pakialam doon kasi natural na mag-isip sila ng mga idea. Mas okay yun, mag-isip sila ng idea or mga segment na sila mismo yung gumawa. Diba? Kaysa naman gayahin na naman yun sa Itbulaga, sa TVJ. Tsaka kaya niya naman nasabi dun sa caption niya na brainstorming to Itbulaga. Talaga ho yung APT Studio na yan ay hindi naman ho yung kasali dito sa issue na to. No? Alam ko at alam nyo, ko lang, sa iba dyan, na itong si Tony Tubuera ay sa Tito Vic and Joey pa rin yan nakadepende, nakakampi. Siyempre, ayaw niya lang din madamay, gawa ng, siyempre, may business, ba? Business. So, wala tayong magagawa dun, no? Kaya hindi yan nagsasalita si Tony Tubuera. Kaya sana intindihin na lang natin, ha? Oh. Nga pinakamasaya, no? Parang pinagsasama-sama nila yung idea ng bawat isa na employee. Baka nga naman sakaling makabuo sila ng mga bagong segment na maaring magtaas sa kanilang noontime show or maaring makapagpataas ng kanilang noontime show. Kasi simula po ng maagaw ng Tito Vic and Joey, ang Itbulaga, hindi na po sila makaarangkada. Lagi po silang pang third place at lagi pong nalalamangan ng It's Showtime. Yan po ang katotohanan doon. Kaya naman sa takot nila, kumikilos na po sila ngayon. Yon, salamat Ders. Mas okay nga yun, gumawa sila ng sarili nilang show. Hindi yung gagaya na naman sila sa gagaya na naman sila sa TVJ, sa Itbulaga. Yun ang pangit doon, eto. Ang kapal, Anjo may parinig sa TVJ. Boss Joey, proud na proud kay Raisa May. So eto, panoorin natin to, ha. Wait lang, forward lang natin. Mga TV. Okay, what lang. Mahal na Okay, ito. Dito tayo. Yung kay Anjo. Ano kayang pasaring ni Anjo na naman? Naku, Anjo, tumigil-tigil ka na. Doon pa lang sa pagbenta mo ng drawing ni Enyo Master, bad trip na ako sa'yo. Di naman totally bad trip kasi sayang kasi. Alam niyo, ako pangarap ko yun na magkaroon ako ng isang painting ng isang Henyo Master Joey De Leon
Tapos siya, binenta niya lang. So, very... Bye-bye ang TVJ. Anyway guys, bukod dyan, pag-uusapan din natin ang patungkol dito. Grabe nga naman yon kay Anjo na kung saan tinagurian nga pong balimbing. So, shoutout pa din pa ulit kay Ders TV. Ay, Ders TV, bakit ka baka lagandara dyan? Hayaan na natin. Joke lang yun, joke lang. na mga TVJ fans ang nag-aakusa at nagsasabi na balimbing itong si Anjo, walang utang na loob, so traidor, kakampi ng Tape Inc, etc. Ngayon naman ang Tape Inc ang nagsasabi na balimbing or kampo mga tape defenders naman na nagsasabi na balimbing itong si Anjo. Kasi dun sa kanyang latest video, sinabi niya na happy siya na nakuha ng TVJ ang Itbulaga. Pero di ba nung una nga, sabi niya ay Tape Inc ang tunay na boss dyan. Tape Inc ang may-ari ng titulong Itbulaga. Di ba? Wala pong sariling, parang hindi nagtutugma lahat ng mga sinasabi niya kaya tinatawag siyang balimbing eh. So hindi lang TVJ fans na nagsasabi kundi pati na rin ang mga Tape Inc defenders. So parang kung saan siya makikinabang doon, yun yung pagkakakilala ngayon ng mga tao sa kanya. Wala eh, yun din yung gusto niyang ibansag talaga sa kanya. Biruin ninyo. Wala eh, siya mismo nagbuo ng bansag na balimbing siya. Pero yung ba naman, unang interview sa'yo, gaya natin, Itbulaga? Lagi siya magsalita, slow motion. Ang tunay na bossing dyan ay ang Tape. Ang may-ari ng titulong Itbulaga, ang nalusos, ang Tape. Sabi niya doon sa interview niya, pangalawang interview niya, itong nakuha na ng Tito Vic and Joey yung titulong Itbulaga, sabi niya, ang Itbulaga talaga ay Tito Vic and Joey talaga yan. So, ibig sabihin, siya may kasalanan. No? Yan, tuloy, natawag ang balimbing. Pero to si Anjo Iliana, mabait naman daw talaga to. Ayon dun sa aking source. So, tutusin nga, ano niya ba yung source ko? Kababata ba? Hindi ko tandaan. Parang kababata niya ata yung source ko. Bait naman daw to si Anjo. Kaso nga lang, bagay, kanya-kanya tayo. Para kasi sa akin, hindi kasi maganda yung ginawa niya. Yung una-una, doon pa lang sa sinabi niya na ang may-ari ng titulong Itbulaga ay ang alusos. O diba, doon, palyado na siya doon eh. Tapos sasabihin, tapos ngayon sinabi niya, TVJ naman daw. Ano ba talaga? Ang masama pa niyan, binenta niya pa yung yung niregalo sa kanya ni Henyo Master na painting. Doon kami nabuisit eh. Pag iba, totoo naman, wala namang pakialam na doon sa Henyo Master, Joey De Leon, dahil naibigay niya na yung painting eh. Wala naman siyang pakialam na doon, naibigay niya na eh. Pero common sense lang ba na binigay ng isang matalik mong kaibigan at napakaganda ng sentimental value niyan. Pero may higit pa. Ano ba higit sa sentimental value? Alam ko may masigit pa doon. Diba? Tapos ibibenta mo sa halagang 160k dahil walang pang board ang anak mo sa school sa ibang bansa. Nagtatrabaho ka sa gobyerno, wala kang pang board. Sumagot ka. Wala kang pang board, nagtatrabaho ka sa gobyerno, wala kang pang board. Ay nako, tatakuhin na naman kita eh. Visit na naman ako sa iyo, sisira lang cellphone ko dito. Dadahilan mo pa yung anak mo na dati ka artista, wala ka ba naipon? Nang dahil lang dun sa painting, ayun, sa dami-dami mong gamit yan, ayun ba talaga yung sagot dun sa problema mo?
May ano pa no? May kwento pa nalaglagan daw siya dito, bukol pa daw Parang nagbigay hudyat daw sa kanya. Hindi mo lang masabi sa tao na talagang gusto mo nang ibenta yung painting na galing kay Joey De Leon, Henyo Master, sa kadahilanan, surang-sura ka na rin sa TBJ. Hindi mo lang maamin yan dahil napakasinungaling mo. Naka-high blood ako Diba? Kung ihimay-himay nyo lahat ng sinabi niya, hindi ako naniniwala dun na bumagsak daw dito sa kanya, tapos naisip niya daw bustoyo. Nang yan. Kung ako merong ganun, papahalagaan ko habang buhay yun. Okay, kanya-kanya naman tayo. May mga ganun talagang tao Pag nabigyan ka ng isang kaibigan mo na galing sa kanya, parang baliwala na sa'yo. Lalo't kapag may sama ka ng loob sa kanya, kagaran at may mapagkakakitaan naman, benta agad yan. Si Anjo Iliana, posibleng walang sama ng loob sa TBJ. Ang TBJ, walang sama ng loob sa kanya dahil wala naman, ewan ko na lang. Pero ang si Anjo, may sama ng loob sa TBJ, yan posibleng hindi. Pero kung ano man yung magiging sama ng loob ni Anjo Iliana, siguro about dun sa sahod, hindi naman TBJ yung dapat sisihin niya dun, halusos. Kaya kalokohan mo talaga Anjo Iliana Wala siguro, hindi namin alam. Sa gobyerno si Anjo Iliana kasama ni Jinggoy Estrada yan sa ayan ang parang nangyayari diyan kay Anjo Iliana ang trabaho niya. Halimbawa, may mga meeting, may mga kailangan pag-usapan, may mga kailangan atinan. Si Jinggoy Estrada, siya yung pupunta doon. Kaya malabong malabong walang pera yan. Wag mo kami pinaglolo ko, Anjo Iliana. Bata ka ni Jinggoy, wag kami. Kahit pa paano, malaki-laki yung sinasahod mo dyan, ha? Pero in fairness, kay Jinggoy ba? Kay Jinggoy Estrada, in fairness, isa rin sa iboboto ko yan. In fairness kay Jinggoy, yung mga artista na mga hindi na masyadong napapanood sa telebisyon, sa mga movies, sa mga drama, nandun sa kanya yun, siya tumutulong. Kaya napakaganda rin. Ang kaso yan, isang bata mo dyan, Jinggoy palyado Tayo mga Damarkads, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napanood nyong video? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, maraming salamat din sa patuloy na pagsuporta nyo sa ating #1 na noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.